Sa Quezon City, pinagbawalan ng ilang guro na sumali sa sit-down protest ngayong araw. May news to go si Michael Fahatin. Michael. Tama ka dyan, Kara, no? Itong buong araw nga nito ang simula ng sinasabing nationwide strike nitong ating mga guro. No? Ito yung sit-down strike na sinasabi na ang mga guro na mga participating na mga guro natin ay nakaupo lamang at hindi magtuturo. Pero kanina nang sa aming pag-iikot, una sa may Ramon Magsaysay High School ay pinagbawalan ng media maging ang mga guro na ipatupad itong sit-down strike. Narito ang pahayag ng isang sa mga guro doon. Kaya may mga teacher na nagtuturo kami lahat. So yun din ang inutos ng aming principal, ang admin. At yun daw ang inutos ng division office sa mga principal na huwag sumama sa sit-down protest. So walang kasama? Sa school namin, yun ang utos sa amin na magturo. Lahat ng mga teacher ay nagturo din dahil natakot silang makasuhan ng kapabayaan sa pagtuturo. Yan ay doon sa Ramon Magsaysay High School, no, Kara, no? Pero ito, narito kami ngayon sa may Cory Aquino Elementary School. At dito buhay na buhay, no? Itong isang buong floor ng 4th floor na puro grade 6 ay nagpapatubos sila ngayon ng sit-down strike. Kara, ito, papasukin natin ng isang dito. Ang teacher dito is si Mr. Jose Abasola. Good morning, students! Good morning, visitors! Ayan. Welcome to grade 6 of Mabuhay! Ayan. Bumabalik tayo sa ating high school, no? Ito, Kara, si Mr. Abasola. No? Sir, sit-down strike po tayo, no? Bagamat pinatayo ko kayo ngayon. Ano po itong pinapatupad natin itong protesta natin? Bilang bahagi po sa pakikisa doon sa sit-down strike, nakikisama po kami doon para maipahayag namin yung tungkol sa aming mga guro. Sa taas pasahod po, ano? Kailangan, Naintindihan naman po ng mga estudyante natin itong ginagawa po ninyong protesta? Naintindihan po siguro nila. Kasi may mga magulang din po ba na hirap. Ngayon po, kahit din po kami sit-down strike, meron din po kami pinakagawang sit-work sa mga bata. Sit-work na lamang, pero medyo tahimik na lamang. Matanggal nga po yung Sit-down strike kayo, sit-work sit-work sila. ng mga bata. Sige, salamat po na marami, sir. Sana supportan kayo ng iba pang mga guro. Ayan, Kara, makikita natin. Ilang mga estudyante po kayo? Mga 50 ang estudyante ito, no? Mga grade 6. Grade 6 kayo mga estudyante. Itong buong floor, Kara, makikita natin. Nalalabas tayo saglit. Papakita natin itong buong floor dito na ang ating mga teacher nga ay nagsasagawa ng sit-down strike. Ayan, si ma'am, sa loob lamang siya, pinapagawa lang mo ng mga sit-work itong ating mga estudyante. At parang silent protest lamang ito, sinasabi nila. At ayan, tahimik nga dito. Pinayagan kami ng principal dito sa loob ng Corazon Aquino Memorial School, ng high school, elementary school, para daw magkaroon din ng konting demokrasya rin sa pagkapahayag. Itong diwa daw ng pagtuturo din ay tinuturo sa ating mga estudyante na inaasahan din nila. No? At ito tong suporta sa mga guro ay bagamat nationwide ay hindi makabalam sa mga aralin ng mga pambabata at makarating daw sa ating pamunuan, particular sa gobyerno ni pamunuan ni Pinoy, ang kanilang hiniing na taas pasahod. Balik mo na sa iyo, Kara. Okay, Michael, bakit ganyan yung naisip nilang protesta? Kasi karaniwan kapag nagpo-protesta yung mga guro, pumupunta sila sa kalsada, nagrarally sa tapat ng DepEd or kung ano man. Pero ngayon, parang kumbaga, parang dinamay nila pati yung mga estudyante kasi eto ka estudyante, papasok ka dyan sa eskwelahan, hindi ka naman pala mag-aaral dahil wala namang palang magtuturo sa iyo. Bakit daw ganyan yung naisip nila ngayon, Michael? Naitanong natin yun sa presidente ng ACT, no? Sinasabi nga nila na ito ay maiparamdam din, no? Para maibahagi din na itong mga teacher, hindi lang sila teacher, no? Merong bahagi din na sila yung mga magulang, sila yung pangalawang magulang din ng ating mga estudyante, at para makalikom din daw ng suporta sa ating mga magulang din at mga estudyante at maging sa pamayanan, na itong ginagawa nila, hindi lang ang pagiging guro daw, no? Nasala sila sa buhay at di mapagpantay itong sinasabing sweldo at yung mga bayarin sa kanilang mga sumusunod na sweldo pa, para daw maramdaman din ng ating pamahalaan na hindi lang ang mga guro natin sa kanilang trabaho bilang guro ay yun ang sakripisyong ginagawa nila. Ang sakripisyo nito hanggang sa pag-uwi nila ng bahay, hanggang sa pagpasok kinabukasan, ito yung araw-araw na
hinaharap ng ating bawat guro na lahat tayo daw ay pinagdaanan sa lahat tayo nagkaroon ng guro. Kara. Okay, Michael, hindi ba makaka-apekto ito doon sa leksyon ng mga bata? Kasi alam naman natin kapag nagkaroon ng holiday, nagkaroon ng bagyo, tapos naantala yung pag-aaral ng mga bata, nagme-makeup class yung mga yan. Eh dahil ngayon mawawalan sila technically ng isang Tama ka araw, hindi ba maaapektuhan yung school curriculum? Yung schedule ng mga bata? Ito, merong yes, Kara. Merong konting, kumbaga, compromise, no? Katulad ng na-interview natin kanina. Pinapagawa na lang ng sit work, no? Habang nag-sit down sila, sit work na lang. Katulad nakikita natin sa mga estudyante ngayon, may pinapagawa sa kanilang yung mga simpleng bagay na, kumbaga, nakalagay pa rin sa curriculum na meron sila mga sit work na ginagawa, yung mga essays na ganyan, no? Hindi totally nababalam din, no? Ang sinasabi lang dito, itong ating mga guro, parang passive lang sila sa araw na ito sa kanilang sit-down strike. No? Hindi ito yung parang, yung sinasabi mo kanina, pag-rally o pagiging aktibo sa lansangan. Passive o sit-down strike, parang peaceful, passive sit-down strike ito nangyayari, Kara. Okay, last question na lang, Michael, so ngayon nakaprotesta sila dyan, sit-down strike, hindi sila magtuturo dun sa kanilang mga estudyante. So sweldo ba yung mga teacher na yan na nagpo-protesta ngayong araw? Yan ang malaking tanong, no? Kagabi, nung sinasabi ng ating isang group kanina sa Ramon Magsaysay, na nagkaroon ng meeting itong mga division heads sa mga principals, na sinasabi pinagbabawalan sila at kakasuhan daw itong mga nagsisit down, maaaring kasama na dyan itong sinasabi na pag nag-sit down ka nga, itong isang araw na ito ay hindi ka babayaran. Eh siguro naman, kasi kung hindi ka nagturo sa mga estudyante, baka hindi ka nga babayaran. So sweldohan. Maraming salamat sa iyo, Michael Fahatin.